Yun guys. Ayan, so ngayon nagdo-DoorDash ako. Ayan, pakita ko lang sa inyo guys yung yung lugar namin. Tingnan nyo. Nasa McLeod ako pero sobrang luwag. Halos wala kaming na-experience talaga dito na traffic. Ayan, so ganyan. Ayan, 8 lang pa lang dito 8:16 PM. Monday. Diba? Sobrang maliwalas yung lugar. Maaga pa. Oo, sobrang maaga pa pero tingnan nyo naman yung yung kalsada namin dito. Yan. Ganito dito guys sa sa Calgary. Minsan magkaka-traffic pero hindi siya bumper to bumper moving pa rin siya. Pero dito kasi sa kanila pag yung alam niyo yung mga dikit-dikit na parang traffic na sa kanila yon. Yan. Tapos dito guys sa kanan ko, nandiyan yung trabaho ko. Yan, yung 42nd Avenue. Enjoy lang namin ngayon yung yung summer. Yan, tapos DoorDash. Talagang balik sa DoorDash muna tayo. Kasi nga tapos na rin naman, nakapaglipat na tayo. Alas wala na rin naman gagawin. So side hustle lang to guys, side hustle lang. And guys, yung downtown namin dito sa Calgary. Yan, nakikita nyo sa camera. Calgary Tower. Yan, yan yung Calgary Tower na yan. Di pa kami nakakapunta ni Emma dyan. Di pa kami nakakaakyat. Soon. Yeah. Kasi maganda puntahan pag winter. Para mas kita, para may covered ng ice. Pero pwede rin naman ngayon. So ayan, nag-arrive na siya dito sa place na pagdi-deliveran niya. So dito kami sa actually looban na to pero near downtown. So galing Red Lobster yung order. Kaya maamoy dito sa car yung, alam mo yun, ang sarap nung amoy. Alam mong crab yung laman. Yan. So, yung mga instruction usually kay Alwin, leave at my door. So, maganda ito kasi meron siyang upuan na pwedeng paglagyan. Kasi usually yung iba, walang upuan, ilalagay lang sa lapag, which is yun yung instruction nila. So, okay? $11 yung binigay. $11. So, nag-tip siya kasi dapat magkano lang yan? 7 plus lang nakalagay O, $7 kanina. Kasi yung tip, malalaman mo lang after yata na na-deliver, no? Pag merong yung May may nakalagay plus. na plus. Oo, tas high paying order siya. Yeah. Ayun. Parang dinadagdagan pa nila. Okay. So, ngayon wala pang order, antay ulit. Balik tayo sa sa Chinook. Sa Chinook na kasi doon kami malapit. Kanina nasa may downtown. Ay, dedicate tayo Sa may Crowchild. Crowchild. Yeah. Pero ngayon, depende kasi kung saan ka mabato Oo. kung saan i-deliver. So, doon ka na lang sa mas malapit para hindi sayang sa gas. Pero ako kasi guys, talaga normally sa Signal Hill talaga ako pumupwesto. Kasi nga 'di ba sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung mga bahay-bahay lang yung hinahatiran ko. Ayoko pagdating dito kasi sa downtown, medyo mahirap. Talagang aakyat ka pa ng building nila. Yun ang mahirap parking kasi kung hindi Sunday kasi sa downtown sobrang dapat hahanap ka ng mga allowed parking area. Pag hindi naku baka matow ka. Oo. Pag Meron Sunday lang allowed no kahit Yeah, saan. pwede pag Sunday. Or may time allotted para makapag-park ka. Yeah. Hindi, pero pag sa downtown talaga, ang alam ko kasi nakalagay din naman doon sa parang sign niya. Hanggang 6. Monday to Friday lang din talaga yung niya, yung mga parking doon. Tapos pagdating ng mga siguro Saturday, Sunday, libre na siya. Pero syempre hindi ka rin pwedeng tumambay talaga ng napakatagal. Kasi baka matow ka rin. Ako naman syempre DoorDash lang naman tayo, pick up lang naman tayo So hindi tayo tatagal ng matagal sa isang parking area. Ayan. Okay. So yeah. So ngayon yan, balik muna kami sa sa Chinook. Kanina, galing din kami ng Chinook pero wala, medyo olats Kaya pumunta kami ng Crowchild. Yung pinupwestuhan ko rin yun, yung Crowchild. Tapos, yun, marami rin ako na pick doon. Tapos itong huli, dito nga kami dinala. So, balik na lang ako sa Chinook kasi mas malapit. Yeah. Kamusta na yung kita mo? Ngayon, na ako, 36 plus 10 pa to Yan. Plus 11 pa to. O yung kanina. So, bali So, may nakuha ulit na order si Alvin. Yeah. Kaso dalawa to guys. Dalawa ang pick up. Isa lang siguro may-ari pero dalawa yung niya. Yung pick up. order. And then, ito na yung last na kukunin naming order dahil Uwi na rin magdi-dinner na rin kami. So,
So, sinigit lang din talaga ni Alvin to. Para pahinga na rin kasi may pasok siya bukas. Yeah. Yan. At least malapit lang oh. Nadaanan namin, tas nag-appear agad yung order. So, So, nakakadalawang oras pa lang pala kami guys kasi 6:30 na pala ako Oo, nakapag-start. 6:30. So, ngayon ay 8:30. Yeah. And parang okay ngayon, no? Kumpara sa ibang days. So, dito niya pipick upin yung order. Parang ngayon lang kami nakapunta dito. First time. Yan o, combo nila $7.99. Or, mura to ha, kumpara sa A&W. Ayan na si Alvin. Pick up siya. So, dala niya yung bag for DoorDash. So, yun guys, pauwi na kami. Katatapos lang namin bali hinabol lang namin yung yung dalawang orders. Pero isang lang yun guys, isang tao lang. Yeah, okay na rin. At least maganda yung kitaan ngayon, no? Lang kami guys, almost 2.5 lang kami. Wala pa nga no? Halos 2 hours and 15 minutes lang kami. Ayan, so uwi na kami guys kasi nga may pasok pa rin ako bukas. Lang naman ako, pasundot-sundot lang din talaga ako sa DoorDash. At saka yun pala guys, no, yung namin dito, yung gasolina namin dito, medyo tumaas ng konti. Oo, so medyo bawas din sa kita natin yun, no. Parang ang pagkakarinig ko lang, no, usap-usapan, kaya daw tumaas yung gasolina kasi naghiwalay si Trudeau. Saka yung asawa niya. Ilang years sila? 18? 18 years sila mag-asawa, tapos Wait mo tayo. Oo. Tapos sunod kami na maghiwalay. Ayan. So anyway, yan, medyo yun nga lang, no, medyo napalayo kami ng konti lang naman sa bahay namin. Kasi ganun talaga guys, pag nagdo-DoorDash, hindi mo masabi talaga eh. Hindi mo pwedeng piliin yung yung pupuntahan eh. Kumbaga, kung saan ka iba to, basta nandun ka sa hotspot, pag binato ka sa downtown or sa Crouchild or Signal Hill or bandang southwest din, yan, wala kang magagawa. Kasi hindi naman kasi pwede na pupwesto ka lang doon sa isang lugar tapos hindi naman hotspot. So walang ibabato sa iyo. Kaya talagang tsagaan lang din talaga dito sa pagdo-DoorDash. Yan. So maganda lang din kasi dito guys, no. Hindi mo siya wala kang boss. Kumbaga hawak mo yung oras mo. Anytime pwede kang mag-DoorDash. Basta pag alam mong medyo may hotspot dun sa area mo o kaya sa tingin mong medyo malapit lang naman sa yung hotspot, pwede mo naman siyang puntahan. Nasa iyo lang din naman yun kung gusto mo. Pero syempre pupunta ka doon sa may mga hotspot kasi nga hindi ka babatuhan. Okay na rin siya, profit na rin, pero syempre yung yung sa syempre maintenance din sa sasakyan mo, syempre dagdag expenses din sa iyo yun. Yan. Pero ako kasi malapit na rin ako mag-change oil. And medyo matagal-tagal na rin akong nakapag-change oil. Nung winter time pa yun eh. Parang I think February ata ako nag-change oil, parang ganon. So 6 months na rin, yan, magpapa-change oil na rin ako. Pero bala ko ako na lang din mag-change oil siguro. Kasi nga diba doon sa bahay namin sa likod, medyo naman siya, mukhang okay naman siya. Pero syempre papaalam pa rin ako sa may-ari, baka mamaya bawal eh. Kasi dito talaga guys sa Canada, hindi ka basta-basta pwedeng mag-change oil or mag-car wash ng sasakyan mo sa labas. Kasi bawal dito. Even yung guys, yung pinagamitan nyo ng gasolina, nung langis, bawal yun eh, basta itapon nyo na lang sa basurahan. Meron talaga siya dapat na paglalagyan. Dito, ang sabi sa akin ni Julius sa Canadian Tire, doon daw ibibigay yung yung mga used oil nga. So yun, ganun dito guys, hindi ka basta-basta pwede magtapon talaga dito. Ultimo na lang din yung pagka-car wash, di ba sa atin sa Pilipinas, kahit saan ka lang mag-car wash pwede, di ba? Dito hindi. Parang meron silang yung about do sa tubig, parang yung in and out ng tubig ata, ewan, di ko bisado. Kompisado basta ganun, bawal, di basta-basta pwede mag-car wash dito. Kaya dito talaga magbabayad ka talaga nung or pwede ka naman yung ikaw yung mismo maghuhugas pero dun sa mayroong spot, mayroong area talaga
na kung saan ka magka-car wash talaga. Ganun dito. Eh ako kasi talagang minsan sa pagod na rin, tamad na rin ako maghugas ng sarili ko eh. Kaya minsan doon na ako sa yung automatic, yung sa co-op. Yun, doon ako nagpapa-car wash eh. Hindi katulad sa Pilipinas guys, yan medyo masipag-sipag pa ako mag-car wash kasi meron akong spray, meron ako bumibili ako ng gano'n. Eh dito pagka pagod ka na rin, tapos yun nga, ang daming bawal. Kaya ang ginagawa ko, papa-car wash na lang ako doon sa co-op. Para wala na rin yun nga lang medyo expensive na siya ng konti. Unlike dun sa manual, yung parang $1 ata yun per 2 minutes or 3 minutes, parang ganun. Hindi ko pa sigurado kasi hindi ko pa talaga siya na-try. Yun, mas makakatipid ka raw pag ganun. Parang ikaw talaga yung maghuhugas. Ikaw yung mag-i-spray, bubugahan mo yung part ng mga sasakyan mo. Malapit lang pala, 9 minutes lang pala dito eh. Pauwi ng bahay. Ayan. Kasi bagay paglabas ko naman kasi dito ng ng Glenmore, dire-diretso na sa bahay yun. Kaya okay na rin. So yun, bali yung kinita ko ngayon guys, panggas ko na rin siya, pang full tank ko na. O, di ba? Ayos na rin, di ba? Kumbaga makukuha ko yung panggas ko ng full tank ngayong araw lang. So which is good, di ba? Kaya side hustle lang to guys, side hustle. Kaya kayo guys, yung mga papunta rito, yan, pwede niyo i-consider to guys, maging part-time nyo. Wag niyo lang gagawin guys na full time kasi medyo mahirap din talaga. Tsaka kawawa ang sasakyan. Hindi rin biro yung mag full time. Actually may kalala ako eh. Katrabaho ko eh. Pero siguro dahil hilig niya rin mag-drive, ginawa niyang full time. Ayan. Pero ako siguro tamang okay na ako sa ganito muna. Part-time lang. Tapos pagdating ng winter, yan guys, hindi ako magdo-DoorDash kasi syempre delikado sa daan, madulas. Hindi tayo sanay sa mga, alam mo na, yung mga snow o black ice yan. So hindi ako makakapag-DoorDash nun. Ang gagawin ko nun, magtatrabaho ako ng part-time. Siguro pipili ako ng siguro yung mga Costco. Yan, maganda rin benefits dyan sa Costco. Yun, shoutout ulit sa iyo Kuya Danny. Taga Costco yun. Sa may naka-assign siya sa may gasolinahan ng Costco. So yun guys, baka meron kayong dyan, alam na mga opening dyan, pang part-time. Comment kayo guys. At naghahanap din talaga ako pagpasok ng winter eh. Parang pang dagdag lang or bawas sa expenses din, di ba? Sayang din naman. Madali lang din naman kasi talaga dito guys magtrabaho eh. Basta alam mo yun, basta ini-enjoy mo yung trabaho mo, madali lang. Pero syempre yung time, mababawasan syempre sa family mo. Pero ganun talaga so umpisa lang naman to guys. Hindi naman to pang habang buhay na ganito lang tayo. Syempre mag-upgrade din tayo. Tapusin lang natin si Madam Emma. Ayan, konting taste pa, konting tumbling pa. Diba baby? Konting pa. Tumambling lang daw ako, tumambling. Ayan. Pero hindi, syempre tapusin muna natin siya bago tayo mag-upgrade. Tapos na shoutout mo yun baby? Hindi pa. Okay. Shoutout po pala. Yun, shoutout ko na rin pala guys yung yung na-meet namin sa sa Goodwill, yung mag-asawa, yung buong family niya, si Jom at saka si Milo. Ayan, so shoutout sa iyo. Ayan, i-post ko yung picture nyo. Ayan, maraming salamat po at talagang nanonood daw siya ng mga vlogs natin. Ayan. Actually guys, nung time na nasa Goodwill kami noon, ang nakapansin talaga yung anak niya. So, kinwento lang din niya sa amin. Nakapansin yung anak niya na parang yun nga, nakita niya raw kami, tapos sabi niya kay mami niya na parang anong pagkakasabi ng bata? I saw them, Alvin and Emma. Oo, parang ganon. Kaya nagulat sila, nandun kami. Alam niyo naman guys, di ba mahilig kami sa Goodwill. Wala lang, silip-silip lang. Ayun, na-meet namin yung buong family. So parang I think 1 week pa lang ata sila dito. Ayan, shoutout sa inyo ma'am. Jom at saka Milo. Shoutout na rin daw si Veer. Ayan, ano sabi niya baby? BC. From BC pala siya. Ayan, ako. Mukhang Tapos si Paul.
mayayamanin si Vera. Busy kasi alam niyo naman guys, pag busy medyo ano yan, medyo expensive na lugar. Saka si Bobby Tamayo ng Montreal. Ayan. So shoutout sa iyo, sir. Ayun, so shoutout na rin si Joanne Manalansan from Pampanga. Ayan, shoutout sa iyo, ma'am. Tsaka si John Juan Galarita from Saskatchewan. Ayan. Last guys, Carlos ng Riyadh. Ayan, so shoutout sa inyo mga sir, mga ma'am. Ayan, maraming salamat po sa panonood niyo ng mga video namin ni Emma. Ayan, so yun guys, malapit na kami sa bahay. Ayan, tapos yan, medyo madilim na rin. Ngayon kasi guys, mabilis na siyang dumilim. Pero alas 9 na itong gabi. May araw pa naman siya ng konti, pero hindi katulad kasi nung talaga, yung summer talaga. Alas 10 ng gabi, saka palang lulubog yung araw. Pero ngayon, 9:04 na dito, yan. Parang kumbaga sa Pilipinas parang mag-aalas 6 na, parang ganun. Yan, so alam niyo na guys, malapit na mag-fall. Tapos sunod, winter na naman. Ako po, yun ang mahirap talaga dito. Yun lang din naman guys ang problema namin dito sa Alberta, yung snow talaga. Kasi talagang malamig din talaga siya dito guys. Hindi siya katulad ng mga Vancouver, mga Toronto. Yan, dito talagang mapapayanig ang lamig mo. Talagang mapapamura ka. Pero hindi, kaya naman siya guys. Basta nasa tamang suot ng damit. Kaya yan. Tsaka dito, yun nga, kailangan naka-winter tire ka. Kasi dito, pagka winter talaga guys, pag may mga black ice kayo na natatapakan, medyo dudulas talaga yung sasakyan. Hindi medyo, dudulas talaga yung sasakyan nyo. Kaya ingat din talaga dito sa pagmamaneho, lalo na pag winter. Ayan. So yun guys, no, siguro hanggang dito lang tong vlog ko at medyo malapit na kami sa bahay. Okay, so yeah, see you on the next one. Peace. Kala ko magpipisi sa yun eh.